The fear of the Lord is Psalms chapter 111, verse 10. Psalms 111, verse 10. Even in the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalms 111, verse 10. The number one thing about the fear of the Lord is that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, unang butang may tungod sa pagkahadlok sa Ginoo, mao kini sinugdanan sa kaalam. Daghang mga tao maging sa kalibutan, apil na mga Christian, nga they thought that they are knowledgeable enough sa pulong sa Ginoo. They thought that they are knowledgeable enough about the Lord. But the truth is, tama na sila sa kaalam, pero walay kahibalo. Knowledge is far different from wisdom. Tungkol kay knowledge is kaalam na information gathered. Information na stored sa atong puso. While wisdom is the right application of knowledge. So, bisan unsa pa nimo kamaalam sa pulong sa Ginoo, or bisan unsa pa nimo kamaalam sa kalabutan ani kalibutan na lahi na sa kahibalo gayud, sa kaalam. Because knowledge na sila siya. Dahil naging na tao ang kalibutan, pero di sila lamang ang itawag o mga wise na mga tao, mga maalamog na mga tao. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkahadlok ng Jehovah, mautinugdanan sa kaalam. Mauni mahita mo sa tao na adunay pagkahadlok sa Ginoo. Ang atong mabasa din, daghang kay verses na napatagkitan sa salamat. Psalms 111 and Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ako makita mga ito, daghang kay mas bright na to na niya karon na nakasagawan. But sad to say, nalisabot sila pero wala sila kaalam. Ako hinuduan kita, kung saan mo ka maalamon na tao, kung wala, di mo ka na, kung wala yung kahibalo. Kung ang kahibalo, nagsulitan niya sa pagkahatong ni Jehovah. So, the fear of the Lord first, mauni beginning sa kaalam. Amen? And number 2, Proverbs chapter 14. Proverbs chapter 14. Ang tanan take note, maayo kayo na naka-take note, no? E para ma-review na ito sa akong panimalay. Proverbs chapter 14, verse 27. And yun din sa kwa, the fear of the Lord is the fountain of life, to turn one away from the snares of death. So number 2, the fear of the Lord is a fountain of life. Mauni tuburan mga igsoon sa kinabuhi. O yan, ang ganahan ko din sa ikaduhang linya sa verse 37 English, to turn one away from the snares of death. So, kanilang pagkahadlok sa Ginoo, maglikay ka na to sa snares, kalang laaw sa kamatayon. So, we think na hinahanglan na din na mahadlok na sa Ginoo because ang Diyos kamahalan, ang Diyos maayo. But today, we will learn more about the fear of the Lord. Na ang pagkahadlok din sa Ginoo, ngunit sinugdanan sa kaalam o kagikaduha, maunit tuburan sa atong kinabuhi. Kung ano na kita yung pagkahadlok ng Jehovah, mahimo kita na mahitikay sa lian sa kamatayon. Kasi mga tao karon sa kalibutan nga, nahimo na nga, malikapos para magpasilba ang kinabuhi. Mugasto o pila ka milyon para lang magpabiling bata. Mugasto o pila ka libo para ma-secure ang kinabuhi. Aron walay makatandog sa kinabuhi. Aron mapugnan na ang kinabuhi magpabiling na sa lawas. Pero I tell you, na ang Kristo para magpabiling sa buhi kaning pagkahadlok ng Jehovah. Bisag ikaw pa di nagkatandog ng tao aling kalibutan na, bisag imo pang naangkot talan, bisag nga ni Dr. Billy kahawin sa kinabuhi sa tao. Ang magligay ka na sa kamatayon, hindi pagkahadlok ng Jehovah. So, kung tayo pasabot, kani ba kung fear of the Lord mga isuon, muni nabutang na ko kasi kay sa bata pa kong mga isuon, muni kasagaran ni isudo sa mo. Ayaw pagbuwan ang sala kay pasuko ang Ginoo. Kinahanglan maginabuhita na kahadlokan na ko ang Ginoo. Muna nagbalik-balik sa unang-unang kinahanglan di ay na mahadlok sa Ginoo. Pero wala ko kasabot, kung sa'y akong makuha ka ni pagkahadlok na ko sa Ginoo. Wala ko kapalungan kung sa'y dulo. Kung sa'y resulta sa akong pagkahadlok sa Ginoo. Sili lang dahil binigisyo mga ituon sa atin sa Ginoo. Na kung aduna kita'y pagkahadlok kaniya, maukisimugdanan sa kaalam. Kung aduna kita'y pagkahadlok kaniya, maukisimugdanan sa kinabuhi. O bibigyan kita mahulog sa laang sa kamatayon. Kung ang ikatulog, the fear of the Lord is the
instruction of wisdom. Proverbs 15, verse 33. Ingon ang Bible, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before humility. And before honor is humility. Ako may mga Bible niya, mga exon. Dito kaya mga exon na samtang magis ko tagpulo sa tinuod niya, nakasastay ka po niya. Dito tayo magsalig na ako'y nakapost din. Kinahanglan kita sa ako kabalik-balik-balikon, kita ko ipag-share sa inyo. Na mahalang limbungan pa sa akong silingan, mahalang limbungan pa sa akong katrabaho, mahalang limbungan pa ni isa-isa. Basta hindi lang mahitabo na malimbungan sa pulo sa inyo. Sama sa giingon ni Mama nga may ingon sa akong lula. Imong langit, ikaw saka. Imong impyerno, ikaw lukso. Kung di pa sabot mga igsuon, iyahay ang panikatong para sa akong pagtuo. So kung di ka musubot, nga mahilan ka sa mga butang na lumalapay na gani ang kalibutan na, how much more sa pulong sa Ginoo. So every time na malapot sa pulong sa Ginoo, nakasiguro ka na tinuod ang atong nadunggan o tinuod ang atong ikaon nga nagsulikat kayo sa pulong sa Ginoo. Amen? Makuratan ta og mga tao na sumsimba nga walay dalang Biblia. Busa ako hindi makakalon kay kabalo ko mga istorya, ang istorya nato nga mga kasuhan na tinunalay ani na dapat kung nagsalangalaita niya natin. Pagmusimba nila siya mawang Bible. Pero ano yung mga ito, tinuod lang, nakaasto, hindi kong lain-lain yung mga simbahan. Pipila na lang ng mga tao makakita ko na magdala o Biblia. Tungkol kay nanay, may nanay mo good. Ano, dapat Bible, dapat mo yung nabili sa proper. Muto ka ba diya? Kuha ko lang, kita pa, ipalit ka to, di ba? Pero ang mga ito, kaning pulong sa Ginoo, giunsa na ko ipag-treat, mausan ako pag-treat sa atong buhay na Diyos. Kanina John 1:1, sila mao ang pulong. Amen? So, importante kayo nga, naani siya kanunay, especially kung magtuon ang pulong sa Ginoo. So, number 3, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. Dili lang kalit mo abot ang kaalam mga igsoon na atay instruction na i-follow for us to have wisdom. Magsulikan na sa atong pagkahadlok sa atong buhay na Diyos. Ikaupat, Proverbs chapter 19, verse 23. Yung 3, the fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Balik ko na po, para makaklaro. Yan ang awag po yung Bible, para makasiguro ka nga, ang akong isuntin rin na abot yung Bible, ay masiklahin ang Bible. So, Proverbs chapter 19, verse 23 says, the fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. So, ikapat na butang, ang pagkahadlok ni Jehovah, magdala nato sa kinabuhi. Hindi lang sa kinabuhi ang kalimutan na, bisan pa man sa kinabuhi walay katapusan. Ikaduhang punto, ang atong pagkahadlok sa atong buhay ngayon, ikaduhang punto sa samang bersikulo, ang tanan nga nagpakabaton ni ini will abide in satisfaction. So, ikalawang punto sa tamang verse, he who has it will abide in satisfaction. Let's try to check ourselves. Kung sa atong kinabuhi, walang tanahimong na satisfied sa kanan nga naan nato, hindi sa makaingon nga ang ito o kaya nga naman, ingon din, the fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. Kapag ay adunay pagkahadlok sa buhay nga Diyos, magkinabuhi kini na satisfied, na kontento. So kung sa imong kinabuhi karon, na-experience ka, na-experience mo ang kakulangon, dili ang Ginoo nga nagkulang mo ay soon. Pati wala tayo fear of the Lord. Kaya naman, ningon ang gulang pulong din sa Ginoo, I believe na ang Ginoo hindi kinakabao kumakas. Kaya sulat din tayo pulong, tinuod yun din, irrevocable yun din, hindi mausap, hindi pwede ilisan, tinuod din o final say yun din. O niya, ang iyang pulong ni Ingon, na ang pagkahaslok ng Jehovah, magdala ka nato sa kinabuhi, o ang tanan na ang naay pagkahaslok ng Jehovah, magkinabuhi sa
ka, kung sa may satisfied, kaya yan satisfied. Di ba, kumpinto? So, kung nagkinabuhi ka karon nag-experience ka kulang kanunay, dili kay ang Ginoo mo na kulang nga igsuon. Basig wala ka nagkinabuhi, diha sa pagkahadlok ang Ginoo. Ikatulong punto sa tamang bersikulo, He will not be visited with evil. Kung sa may words of the evil, palatian, aksidente, kawalan o kakulangon, pagpikil-bikil, strife, and everything bad is caused by evil. Pero alam atong na ay pagkahadlok ang Ginoo, di yun itawag bistahan atong tanan ng pangyayaw nako. I-check ko na po itong kinabuhi kasi may nakabisita ako. Sa isa na lang ako sa itong kinabuhi. Kung na ang ito, dili na sa Ginoo. Kung dili basin na ay kakulang mo na ito. Dili na kakulang mo sa Ginoo na nag-look out na ito. Kaya yung katong kanta, nagpabili siya natin karon ugma kung hatos sa palabuton. Kadahapon karon sa palabuton. Nagpabili man yun ng atong puri na Diyos. So kung ito siya sa yapulong, kung nakatay pagkahadlok kaniya, hindi kita makulangan. Aduna kita'y contentment, aduna kita'y satisfaction. O kung anak kita'y pagkahadlok ng Jehovah, hindi yung itaw tapisitahan o dili maayong mga spirito. Wala yung itaw balatian, aksidente, mga talawatan sa buwan sa kaaway, na makaduol nimo. Amen. So kung naay mga ilhaing pahitap mo sa atong kinabuhi nito, hindi ang Diyos mo'y nagkulang o nakalimot pa sa tayo. Dili ba ang Diyos? Parihan nato na makalimot pa ang mama pagkatapos sa anak. Pero ang kabuhi ni Diyos, dili yun. Kaya saan sa siyang pulong, nakikatulong patandaan, iandaman na itaong ta. Wala yun na sa tukad na sikyat. Kung sa kuna na-experience kita gawin natin ang klase na evil words or evil na mga circumstances sa itong kinabuhi. Basig nagkulang kita o pagkahadlok ang Jehovah. Kaya naman, ang tanan na adunay pagkahadlok ang Jehovah will abide in satisfaction and will not, balikod ako, will not be visited by evil. Walang din kadaot na makaduol man lang, makabisita. Kasi dito, wala ko na kali in fear of the Lord. Kinakainon mo kung ganila bibisitahan ko kilala? Yes, that's right. Because those who have fear in the Lord will not be visited by evil. Hindi na makapaluto din sa kita kausay na-experience na ito ng circumstances. Yes, there are testings, but makatindong kita na madaugon. Saan kami sa Ginoo, lalo na kinabuhi ito sa pagkahadlok niya. Hindi na ito napakita ng mga butang na evil works, kundi pagsulay sa ako ang pagturo. But, usay sa akong kinabuhi, naguna-una ang tanga, sulayan lang sa pagkakasya ng Ginoo, pero bisita na ito sa mga evil works, tungkol kay wala ka na kinabuhi sa pagkahadlok ng Jehovah. So, importante yung pagkahadlok ng Jehovah mga itulong, ikaw pa sa butang, the fear of the Lord leads to life. And he who has it will abide in satisfaction. Akong tanaw ng kalibutan karon na ating nakapangidahaglan. Isang naanan sila yung mga butang sila kinabuhi sa fuse makasbaw. Kulangan kanunay. Kung may TV nga nakanoy, pagkasulbuan, palitan ng color game. Itong color. Pagkasunod na ito, yung CD mo, nakunta ko yun, 21 inches. Nakapalit ko, 21 inches. After na po, tulong na bulan, bulan ako sa 21 inches. Hindi na ibang kong maroon. Flat screen, kaya ibitay na rin mo sa balay. Tanaw, hindi mo kaway doon. Sige, makapatunog. Nakakawan. Wala nakakawan doon kay wala man na kinabuhi sa pagkahadlok ng Jehovah. So, kikinahanglan ninyo kayo mga ito, lalo na kinapagkahadlok ni Jehovah. Ang unang resulta no, na kung natin hadlok ni Jehovah, everything na naanato, magpakabato kita contentment. Kung kaning pinakahilot ako, di ka naman pag-study nila ko aning kasing lipayan ako. Ikumaw ka, kung makinabuhi ito sa paghadlok Ginoo, maglaway na lang ang buhat sa kaaway sa inyo, di niya sa Ginoo. Kaya naman, nasulat na mula sa pulong sa Ginoo, the evil, you will not be visited by evil. Maghilang sa yawa, istandog mo. Kita kapila ka na ito, i-claim ang pulong sa Ginoo, unya, wala ka na kinabuhi sa pagkahadlok sa Ginoo. Ikaw na lang po'y maghilang, kaya kaugon mo magkasiyawa. Pero kung ano na kay ito sa pagkahadlok sa Ginoo, plus claiming the promises of
yawa, mamatay na lang, ano, hindi ko siya mapatay pagkakaroon. Magsigil na siya kilakilak, maibog na lang mo, hindi siya sa kanilong kayo mo, tungod kay, na kinabuhi ka sa pagkahatong ng Jehovah. Number 5, His delight is those who fear Him. Malipay din kayo ang Diyos sa mga tao na nagkinabuhi ka, ano rin pagkahatong kaniya. Kadugtong mo kang sino? Isa kadugtong ni Enoch siya. Si Enoch, katong tao na waking tao namatay. Nawala, pero wala siya namatay. Kaya naman, kisak daw siya. Kirapture. Kirapture si Enoch, wala pa ang rapture. Yan naman, usa man ay klase sa kilabuhi. Ang kilabuhi ni Enoch, anong gikuha ka sa Ginoo, anong kirapture na siya. Di ba ang rapture, malita po sa atuha mga one word, where i-share sa Bible. But before ang rapture, nakanay nakita po ang rapture sa Old Testament. Sa kinabuhi ni Enoch o sa kinabuhi ni Prophet Elijah. Sa kinabuhi ni Enoch, kung sa reason na nag-rapture siya. Because niyo nag-birth, si Enoch nag-kinabuhi sa pag-please sa Ginoo. Iyang silipay ang Ginoo sa tibuok niya kinabuhi. Punta wala siya nakatilaw o kamatayon. Di ko na pulong sa Ginoo na ang pagkahadlok ni Jehovah. Buong iyang kalipay. This one pleases Him. Makakalipay sa Diyos ang pagpakadlok o kahadlok na ito. Amen. Katapusan, Acts chapter 9, verse 31. As I study this passage, mga isoon, na-amaze ko po. Acts chapter 9, verse 31. Yun niya. Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit. Balik ko lang ito, gamay. Itaas na ito, gamay. And walking in the fear of the Lord. Talang mo yun, walking in the fear of the Lord. And in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. 2. As I read this passage, wow, ang pagkahadlok ni Jehovah mag-cause of multiplication sa mga tao. Kaya ato balik ko nung basa ha, 31, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Naatay kanina, na-edified ka, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Ang cause sa multiplication mga itoon, paglakaw diha sa pagkahadlok ni Jehovah o ang pagpupurta sa balaang Espiritu Santo. Ang walk in the fear of the Lord, ang tao pinubuhat na ng paglakaw sa pagkahadlok ni Jehovah. Pero kanito sa Holy Spirit, work of the Holy Spirit din. Di mo ta makabuhat. Ang alibuhat na ni Holy Spirit man. So walking in the fear of the Lord, partnership sa work of the Holy Spirit na cause of multiplication sa maong iglesia. So number 6 and the last thing na atong diskutan sa way so may tungkol sa pagkahadlok ni Jehovah, kami di ay pagkahadlok ni Jehovah mag-cause of multiplication sa mga believers. If you come here every Sunday or sa imong church every Sunday, if nakita niyo sa imong kinabuhi niyo mga karong tuiga na ba kay nagpaduol sa Ginoo ginamit ang kinabuhi? If wala mga isuon, kasi wala ka na kinabuhi. Sulit na ano na yung pagkahadlok ng Jehovah. Kaya naman, ang pagkinabuhi na to, sa na naay pagkahadlok ng Jehovah, mag-cause kini og multiplication. Madaghan na. Kung ilaw sa katao sa mahinadlok ko ni Jehovah, sa sunod na panahon mga isuon, na ko'y laing ikaw na muturong na mahinadlok ko ni Hapon ka ni Jehovah. Kaya ang pagkahadlok ni Jehovah, mag-multiply ni. Mag-cause ni of multiplication. So kung ang atong multiplication, dili pa yun fully, kasi dili pa po fully ang atong pagkinabuhi sa pagkahadlok ni Jehovah. The Word of God reminds us. Kinahanglan i-check na to ang atong kinabuhi matagod karon niya. Aron masakta na to unsay mga butang na angay na tubaton para motubog ka, o unsay mga butang na angay na tangtangon aron makapadayon kita sa pagtubo. Ikauno mo katapos sa butang,
Lord causes believers to multiply. Grabe na ko ka-amaze, ani. Yung mga tawhana sa ilang pagkinabuhi nila ng Yehova, pakiglakaw nila na adunay pagkahatong ng Yehova, nag-cause kini o pagdaghan nila. Kaning church na to sa ang bago, mga 23 na kakaroon, next week. And kung asang tanaw mga itoon, paalim ko lang talang mga daughter churches niya na kita mahigo, buti pasabot ni multiply na ita. Pero dili ka maging kawalag-hanta. Amen? Dili na naman may okay na. Kung dili walay undang may soon, kaya naman wala may undang ang atong paglakaw sa pagkahatlog niya kang Yehova. Wala man undang ang atong pagkinabuhi na adunay pagkahatlog ang Yehova. Pusa ang atong growth in numbers dili sa kapatol. So kung may bagulong tuliga, balik na sa tatapulong sa Ginoo. Ako isya ng atong kinabuhi. Di ba na itong may ito, ang tinuod na pakiglakaw sa Ginoo ito, dili kinabuhi na ang tao. Dili kinabuhi sa kinabuhi, gaway na nakita. Kaya kung nakapagbimas, dili 100% na tinuod, kung sa'yo napilitan ng tagimuan na tuod, kaya na nakita. Pero tinuod ka pag kinabuhi, kanang kita lang ito sa, karaway ang kita na to. So, kanang kinabuhi na to, kawalay na kita, nakahimo pagkakaalan na kinabuhi uban sa pagkahadlok ng Yehova. So, the Word of God nag-remind na sa kanato sa mga butang na angay na itong i-refresh na ako kinabuhi. I believe na kani mga butang na nadungga na itong ni, nakadungog na tani. Pero kung nadungga na itong ni, karong nabusakot, ipasabot, importante na din kaayo na naatay himuon alam ni ini po ang butang. Being afraid with God is far more different from being in fear with God. Layo kaayo kining afraid of fear mga idol. The person who is afraid with God will run away from His presence because he has something na kitahuan siya kasing-kasing. Kaya yung tao na lahat kay afraid ba? Hindi mag-iisip, hindi ka afraid. Basta laki ka afraid of fear. The feeling, nabiruan, hindi kita sila. Pero kanina yung tao na na-afraid, kung naan na ang Diyos, mulagan niya, mutago niya, wala na hitabo sa mga Israelite sa panahon ni Moses. Katong panahon nga, nikunsa na presensya sa Ginoo, walay mga Israelite nga nakita ko ba kaniya, sila kaharong sa iyang presensya because afraid sila sa Ginoo tungkol kay naa sila gitaguan sa ilahang kinasuluran. While kung naa kay pagkahadlok sa Ginoo, ang atong fear sa Ginoo mag-draw ka nato closer to God. The fear of the Lord kanang mag-draw ka nato closer to Him bisag na tremble ka. Ang tao nga afraid lang, budaga na siya, mutago. Pero ang tao nga adunay fear of the Lord, muli kasi sa tao nga bupaduol sa Ginoo bisan na ay pagkahadlok. Buhalog sa iyang presensya. Mauling mga matang sa tao nga kipakita sa Ginoo kaning adunay tulud-anay na pagkahadlok kaniya. So pangutana karon, kung ang Diyos mo abot, karong adlaw asa ka aning duha, afraid o sa itong nagkistuhig in fear of Him. Salamat na lang sa Ginoo kay ipasawbalik ron. Kasi bumalik sa karon, kanunuhaan sa gintawan ko. Busa salamat sa Ginoo nga everyday nagpataas sa iyang grasya para sa mga gusa ka nato. Karong mahimo kitang mas kinabuhi na subay yun sa iyang kabubuton. Amen? Ang atong tao nga atong pagkahadlok at inulanay ng Jehovah, udutong inuulit sa iyang pagpamot bisag nag-tremble siya. Kaya bitaw giingon sa Bible nga work out your salvation with fear and trembling, kana nga feeling. So, my thought before I end up natin mga thoughts to remember about this simple lang na pulong sa Ginoo na I believe na nagapangiyusul sa mga kasi kaya as I study this word, na-remind ko sa mga pulong sa Ginoo na naghapan na lang ako o kadati. And I hope na sa katagot sa pula ko, makadasis po dito. Na yung mga thoughts to remember din nga akong gisulat ko. The first one, you will serve who you fear. If you fear man, then you will serve man. So, ang imo na yung
kahadlukan. So kung nahadlo ka sa tao, nan ang imong pagasilbihan ang tao. Kung nahadlo ka sa kwarta, nan ang imong pagasilbihan? Simple, ipasabot ay mga igsoon. Ang pag-alagad mga igsoon, karang ito pag-spending mo more time. If you say, ako alagaran ang Ginoo, mutuol ako ana, kung ang imong panahon, mas taas ang imong gispend sa pag-alagad ng Ginoo. So, lingon din first thought to remember is that you will serve who you fear. Kung kinsa imong gihadluki kahadlukan, mao gid imong gialam, mao ni imong gialagaran. Kagaran sa mga bata, basta mahadlok sa kinikanan, burti yung bukana, basta nakikikanan, pero wala, most sa mga anak ng pastor, nakikita-ingon nga, pag wala ang kinikanan, murag ang kabuhig, tahol lang. Pero dili na ang mga Ginoo ng mga born again Christian. Amen? Sunod. Number 2, God thought to remember that those who fear the Lord will serve Him for who He is. Ako di ay sinod alay na adunay pagkahadlok ni Jehovah na lalagad kaniya for who He is. Kung kinsa siya. And not for what He can do to us. Katong mga tao na nalalagad lang sa Ginoo, tungkol kay naghimo ang Ginoo sa ilang, ang Ginoo sa ilang kinabuhi, dili na pagkahadlok ng Jehovah. Mga tao na mawala na kinabuhi sa pagkahadlok ni Jehovah. Kung na mga tao na nalalagad lang sa Ginoo, tungkol kay nasa nag-i-expect na buhato ng Ginoo sa ilang kinabuhi, dili na pagkinabuhi niya na ikahadlok sa Jehovah. Kaya ang tao na itunanay na kinabuhi sa pagkahadlok ni Jehovah, nangalagad kaniya kay kipungkin sa siya for who He is. And not for what He can do. Amen. Nakatapos na itong Ginoo ito. So, balik ko na ako, na-share na ako na sa inyo ito about story akong wise men. Akong wise men na sa atong naluluwan sa mga bata-bata. Tulong na hari na nagkakadong nag-gift ng Jesus. Or every December, nasa tayo tulong na hari. Tingala na ito nila. Pagkipangalan pa yun. O niya, pupunong ko sila yung mga hari. Pero sa Bible, gitawag sila mago or magay. Mga wise men. And I asked myself, gano'n gitawag balik sila wise men? Kasi sila, balikan sila ang trabaho ni Daniel. Kasi pang mag-study sa stars. And they are considered wise men. Magay. O niya, sa siya ito na lang kung pulo na Ginoo sa Matthew chapter 2. Dito rin mo maalis chapter 2, Matthew na siya about story ako mga wise men. Ako makaplagan dito, nagdating mga tawahan na, si-travel sila para makaplagan lang si Jesus. And then when they meet Jesus Christ, wala ilang istorya. Nihatak sila, niluhon o nihatag sa ilang mga gasa. And as I study the Word of God, ako nasabtan na mautoy isa na nakapahimo nila nga wise men, nag-prove na Ginoo sila nga wise men. Nga naman, nisimba sila sa buhay ng Diyos, pisag wala kay subuhan ang Diyos na ito sila kinabuhi. Jesus Christ, that time was just a baby. Di ba nagbalak galing na 2 years old siya ni Herod? So bakit pa kung usay nahimo sa 2 years old? Nakapangayon na ba siya masakiton? Nakapanguhi na ba siya o binantay? Nakapakaon na ba siya tao? Wala pa mga igsoon. Kundi ka sa kung mga wise men, wala pa din sila ikong rason tawhanon para simbahon si Jesus because wala pa siya ibuhat. Pero more than consider sila ng wise men because they worship God without any reason. Wala nang expect kung sa ilang kakuha. Dito galing sa pasukan si anak, kung samantang ibayan sa ilang, ang mga wise men na sila sa butang na ilang himo. And to think, thousands of miles ang ilang i-travel just to look for Jesus. Kung atong tanawag na ron, pinakaon na sa kuna-kuna, kung ato ka isa ka lugar na wala sa kabalong gasa, dugay ikababot. Okay, no, sabi ka mo, ato kong Manila. Unya, kabalong ka kung sa iyong sakyan padulong Manila, unya, lahat kay mama tubayan para padulong Manila, tulong ka adlaw mo mabarko, abot na ka. Pero kung kabilyo na yung sakyan, pangitaw niyo si Ginoo Hesus, kalastar na imong tubayan, abot ka kanan, pila lang ka oras o adlaw, hindi, kaya ko bang biyahe buntag, kaya kita ba rin yung bituon o buntag. Huwag kita sabot, kung pinataro na ito muna, ang mga wise men nag-travel, gabi ilang. Kaya ilang tubayan, katulad ang bituon. Layo kay ilang travel just to find Jesus. And when they find Jesus, they worship Him and His gift. Mo ito consider sa Ginoo ng mga wise men. Kung mo ito ikutin nila,
Those who fear the Lord will serve Kaniya because of who He is and not what we get. Wala kang simba niya kung kinaatay makuha niya. Ikaupat nga, thoughts to consider mga ito para kanunay nga kung masabtan pa kayo kining pagkahadlok ni Yuba. Kaning pagkahadlok, kaning sa mga tao na kinabuhi mawalay pagkahadlok ni Yuba, kaning mga klase sa mga tao na pag-musbay ang mga circumstances na kinabuhi. Ang una-una tayo, unang ako, kapinan, mga magpapasabutan niyo. Mga tao na kinabuhi na lack sa pagkahadlok ni Yuba. Katong mga tao na kinabuhi sa pagkahadlok ni Yuba, isang usang matang sa mga kalisong pagsulay o mga pag-uyog sa kinabuhi. Maiikon o maisugod ng burong tungkol kay na ay pagsalis sa iyang buhi na Diyos. Amen. Ika-4 na butang na i-remember na po when it comes to the fear of the Lord is that the person who fears God is his number one passion is to please the Lord. Kung tinun-anan kita na kinabuhi na ano ay pagkahadlok ni Yuba, ang numero uno na to sa priority o passion sa ako kinabuhi, dili po career, dili ang riches, hindi ang akong achievement, but pleasing the Lord, number one, top priority, number one, passion sa akong kinabuhi. Kaning paglipay, paghimaya sa ako ang buhi na Diyos. Kung kada ko yung number one priority, isa na sa mga proof na nagkinabuhi ka, na dahil pagkahadlok ni Yuba. O kini, ikaduha sa katapusan niya, dili na itong kalitan. Kung naay pagkahadlok ang Yuba, naapoy mo patay sa pagkahadlok ni Yuba. Ang number one killer, extreme killer sa fear of the Lord is complaining. If na kayo mga experiences na dili maayo o maayo sa inyong kinabuhi, isang maayo lang, mag-complain nga po ka, kaya naanad lang ka sa pagreklamo, pagbagutmot, that's number one extreme killer sa pagkahadlok ni Yuba. So beware of it. Complaining. If nakita niyo yung kinabuhi, bisang walay angay ireklamo, mangitang ikang ireklamo. Bisang tuon na ang ireklamo, ayaw reklamo. Kaya makapatay na sa pagkahadlok ni Yuba. Amen? So, the word of God keeps reminding us, keeps instructing us. So, bisang sakit, halas sige. Tungkol may makaaling yung parang katong kinabuhi. I am also learning sa pulong sa Ginoong Hector. So, number one, nga gitawag o killer sa atong fear of the Lord is complaining. So, ito natin yung duman. Whatever situation na naa sa atong kinabuhi, we should choose to thank the Lord. In everything, give thanks into the Lord. Rejoice in the Lord always. Don't allow Satan to steal your joy. Kaya kung makawat ka sa kaaway ang inyong kalibay, musulod na rin ang pagpagutbot. Isa tinaaway pagutbutan, malang pagutbot na na yun. Kung saan nakita ko, napatay ang akong pagkahadlok ng iyoma. And the last thing about mga thoughts na to remember about the fear of the Lord is that the fear of the Lord and humility work simultaneously. They work hand in hand. Kaya pagkahadlok ni Yuba o pagkamay payong salon, hindi na sila pwede magulang. Hindi ko naman pwede ingon na kinabuhi ka ano yung pagkahadlok ni Yuba o niya, hindi ka tutulong sa inyong leader. Hindi ko naman pwede ingon niya at isa, kinabuhi ko nga na ikahadlok ng Ginoong Jesus, pero may kamotiban sa iyong dilikanan. Hindi ko naman pwede ingon na kinabuhi ka sa pagkahadlok ni Yuba o niya, ganahan ka sa taas yan tungkol kay ang pagkahadlok ni Yuba, kita sa makaayos karon. The fear of the Lord and humility together. They go together. Simultaneously. They work hand in hand. Kung nagkinabuhi ka pagkahadlok ni Yuba, sige na mawala ang pagkakapayong salon. Kung naman may pagkakapayong salon na nakita sa iyong kinabuhi, nagkinabuhi ka sa pagkahadlok ni Yuba. Hallelujah, Jesus.